Dumating si Kuting, 2022. Ano ang unang mga nangyari dyan? Brown out. Offloading sa mga OFW. Offloading sa mga inyong mga Pilipino, sa ating lahat, yun dyan mula sa Pilipinas na nag-travel papuntang Thailand o sa Asia para magbakasyon. Di ba? Naalala niyo yung mga issue in the past years, magto 2 years ng hayop na Kuting. Yan yung mga issue ibinigay, yan yung mga ibinigay ni Kuting ng administrasyon ito. Brown out, pangingikil, paglunok ng $300 ng isang taga airport, di ba? Remember yung may Thai, okay? Nag-stop over lang siya, nag-layover lang siya sa Pilipinas, ninakaw yung kanyang $300, tapos nilunok dahil para hindi maitago niya, tangin. Nakita nyo ang ligasiya ng putang ng gobyerno. Bago maging First Lady yung hayop na yan, ginasika-sika lang ng kanyang mga kamag-anak na aranetang may pera talaga. At siya ay isang surot na dugyot na pinipilit na tumaas. Wala naman tayong problema kung mahirap ka, mayaman. Hindi ko naman sinabing mayaman ako eh. You know my story. Di ba? Mahirap din ako. Pero hindi ako nagnanakaw sa katulad dito na nagso-social climbing, na nag-i-enjoy ng pulburon, ng alak, ng mga drama sa Malacanang at naapektuhan ang taong bayan. Kahit tayo mag-emote-emote, mag-drama tayo, sip-sip ng wine o kung ano man sinisip-sip mo, as long as hindi galing sa pera ng bayan, wala tayong maging problema yan. Kung dati kang mag-uuma o kung ano man, dapat nga ang mag-uuma, mayaman na sa atin eh. At nagkaroon ng pag-unlad ang iyong buhay. Ibig sabihin, nagsumikap ka. Pero itong buwaka ng inang ito, nagsusumikap para lustayin, kamkamin ang pera ninyo. Diba? Laperal, Goldenberg. Ano ginagawa ng putang ina? Fireworks there, party there. Pero yung airport natin, daga there, daga here, surot. Diba? Nakita nyo? So ito yung sinasabi natin sa inyo mga palangga, na ang issue ng hinayupak na ito, ng gobyernong ito, lalo na sa mga OFW, lalo na sa atin, not only OFW, lahat na nag-in and out sa country, ino-offload, di ba? Sinusurot, kinakagat tayong lahat ng pesting pesting gobyernong ito. Ngayon, panggigipit. And now we have daga. Sikat na naman tayo, di ba? International, dinadaga tayo. Mayroong peste sa ating airport. So pagsasalarawan ng gobyerno ninyo ay peste. Di ba? Peste. So masweldo sa gadon puros photo op, sabi ni Chiclet. Grabe ang cancer ng Pilipinas, sabi ni Fengot Vegas. Yes. Francis, thank you. Rebecca Ogata, thank you palangga. To elevate hunger daw sa designation ni Gadon. Yeah, to elevate, sabi niya. Yeah, instead of to alleviate, to elevate. Exactly, I like that. I like that palangga. Sabi ni H, to elevate hunger down designation ni Gadon. No, nowhere to be found na siya ngayon. Exactly, sabi, alleviate para mabawasan. 'Di ba? Ang kahirapan o mabigyan ng kalinga itong mga mahihirap para hindi na magutom. Ngayon, lalong tumataas. Kaya nga sabi ko, political accommodation lang yung pwesto ni Gadon. Yung pwesto na yan. Imagine mo kung sumusweldo ng 200, 300 a month plus, wala siyang budget. Parang wala naman siyang budget. Kasi palamuti nga lang siya ng Lisa Smugs para hindi magngalngal, para hindi magjutang din at magsalita ng bobo. Kasi kung hindi niya nabigyan ng pwesto, talagang mag-aatungal yan, di ba? Okay lang sana kung mag-atungal si Gadon dahil pinaglalaban niya ang katotohanan. Magkatotoo sa atin dito, 'di ba? Bumubuga tayo ng apoy hindi dahil hindi tayo nabigyan ng pwesto. Bumubuga ang ating apoy dito dahil sa injustice, sa kababuyan na ginagawa. Pero si Gadon, ano eksena ang tapang-tapang, 'di ba? Asan ang tapang ng putang inang ito? Ang daming issue, bigas. Ito sa Senate, chacha, wala, tahimik. So ganun talaga kapag ang tao ay walang prinsipyo, puro lang angas, pero walang puso para sa inyo. Tandaan niyo yung mga taong yan. Kasi kung may angas yan, at kung meron niyang puso para sa inyo, hindi niya tatanggapin yung pwesto na yan.
Dahil nakikita niya yung kabulukan. Alam naman niya sa sarili niya eh. Bakit natin siya sinasama dito? Dahil isa yan sa maingay. Kasi nung panahon ni Noy Noy, tungkol sa airport na yan, airport. And our subject right now is airport. Pero tahimik ang Jotang Jinina. Nakasabay ko yan during the inauguration. Nakasama ko sa table. Okay, ang pamilya niyan. At makikita mo talaga na mga walang modo. Okay? Ngayon, mga kababayan, di sa daga, ha. Correct. International Air Surot Terminal, sabi ni Dennis Carpion. Okay. So, mga kababayan, itong nangyayari sa atin, punot dulo ito ng pagiging national problem ni Lisa Smugs. Recently, ano pa mga issue? Yung Bugatti issue, remember that? Yung Bugatti, 2 Bugatti na nakapasok sa Bureau of Customs. Okay? Ano nangyari dyan? Sinong kasabwat dyan? Nalaman, mga kababayan, na ang declaration ng LTO, okay, at ang declaration ng presyo nitong Bugatti na to ay hindi nagkatugma. At eto, ulitin natin, sino ba ang pwedeng magpapasok ng Jotang Jinina ng Bugatti na yan o kahit anong mga produkto na smuggled kung hindi bigyan ng basbas ng mga kasabwat ni Kuting, ni Lisa dyan sa Bureau of Customs o sa mga port. Okay, tingnan natin to. Remember this? Ito mga pangalan. Remember Michael Ma, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. At ito pa, yung mga medyo nakakaligtas sa vlog natin na pinangalanan sa Kongreso. Okay? Lu Jin Ang, Andrew Chang, okay? Beverly Perez, Manuel Tan, okay? June Diamante, Leia Cruz, Lucio Lim, Jerry Teves, okay? Bakiran, Viner Bakiran, Ted Raval, ito yung mga sangkot sa, ito yung mga untouchables sa mga taong ito. Nandiyan na ngayon sa pwesto ng mga kasabwat nila, dyan sa pag-in and out, whether agriculture products man yan or non-agriculture. Question, paano nga makakapasok ang 2 Bugatti kung hindi babasbasan ng mga kasabwat ni Lisa Smugs dyan sa Bureau of Customs? Kasi mga palangga, imagine mo, pinalitaw na tigwa 1 million pesos lang ang Bugatti o pinresyohan lang ng 1 million. Okay? Dahil na bukelya na sila ngayon dyan sa Jotang Jinina ng pagpasok nila ng Bugatti na yan, Bugatti Chiron, na kung saan ang halaga niyan is 165, like to almost $3 million. So imagine mo, dineclare lang nila 1 million. Sinong buang? Sinong smuggler? Okay? Ang nagpasok niyan. Sinong smuggler at sinong kasabwat? Kung matino ang gobyernong ito, matino yung Bureau of Customs na yan, o kahit sa ang port area, 1 million pesos? Yung Bugatti sports car, pag nakita mo pa lang yan, kung ikaw ang receiving, kunyari, ikaw nagre-receive ng mga papeles dyan sa Bureau of Customs, kung yan ay ginagawa ng mga hinayupak na yan, ang trabaho nila para i-check itong mga ipinapasok at labas na mga, well, smuggled nga di ba? Paano nila i-check kung sila ay kasabwat? Imagine nyo, 1 million pesos ang kanilang declarations. Kasi nabukelya, okay, ng LTO. So, nako, baka matanggal itong ano na to. Okay, matanggal na naman ang nakabukelya nito. At ang importer, mga palangga, ang pangalan ng importer ay Frebel Import and Export Corporation. Actually, ginugoogle ko kung sino ang nasa likod nito kasi sounds like Frabel. Frabel, yung inappoint ni Kuting naman na nagsinungaling na siya ay alumni ng UST. Remember that? Si Francis Chu Laurel. Talagang iniisip ko kung ito bang Frebel o Frabel, although magkaiba ng spelling, but if you know something, let me know kasi hinahanap ko sa Google kung ano ang koneksyon ng inappoint ni Kuting na si Chu Laurel dyan sa agriculture
na wala pa rin, hindi pa rin nasusolusyonan ang smuggling dyan, ang connection niya dito sa Frebel na to. Frebel, F-R-E-B-E-L, na kung saan yan ang nagpapasok ng Bugatti Chiron na ito, mga palangga.